Yun na 1,090,000 yun eh. Si BRB na base model. Kaso manual siya. Base model din siya, pero may kaya lang iBetic manual. Yun. Kaya lang iBetic. iBetic yun. Gusto ko iBetic. Ano? Yun sinasabi. So, yung mga nagtatanong kasi dikit na eh. Avanza G at Veloz E. Dikit na yung price, konti na lang. So, para sa'yo, sa preference mo, ano mas pipiliin mo sa dalawa? Kung kunyari, meron kang 1,100,000. Sana all. Tapos lumabas si Veloz E, lumabas si Avanza G. Tapos merong, wag mong i-chipper si Honda BRB. Magdikit din yun. Honda BRB na manual. Manual lang kasi 1.1 eh. So manual. Sa presyo muna tayo. Ano ba yung mga presyo niya? Ang presyo kasi ni Avanza G ay 1,059,000. Sa ngayon kasi parang nagbago na eh. Nagbagong presyo? Avanza G 1,065,000 na. 1,065,000 na? Mahal na. Sa bagay kasi may may peso versus dollar. Dollar. Anyway. Si Veloz E. Si Veloz E 1,096,000? 1,092,000 pesos. So, halos dikit talaga, no? 27,000. Price difference sa 27,000. Sakit naman sa tenga ng 27. mo. Malakas ba? 1 million. So, ang price difference is 27,000 pesos. So, 27,000 pesos na yan, pwede ka nang magpa-upholstery ng Avanza G. Pwede ka nang magpaganda ng loob niya. Ipa-leather, yung pinakamahal na leather na. Pero ano muna ba yung mga nawala dun sa sa Veloz E? Sa Veloz E kasi, ang mga nawala dun, ang dami. Halos talagang kung compare mo yung Visa E, ang layo na. So parang ang nangyari, Avanza G jeans siya, pero yung kaha, pinalitan na parang ganun. Ano ba pakialam mo? Oo, pero may natanggal pa. Pero yung, so mas downtrend pa sa Avanza G? Hindi naman. Parehas na sila, pero dun sa blind spot monitoring na lagi kong gamit, nawala sa Veloz E. So, wala pala yun? Kasi sa akin it's plus point pa rin sa akin yung merong side mirror monitoring. Wala siya. So, bakit? Kasi ako din pag nagmamaneho, minsan di na ako dumiting sa side diba? mirror eh. Pag nag-left turn ako, basta tumunog dyan, ibig sabihin may... Pero syempre hindi ka pwede mag-rely lagi doon sa side mirror monitoring. Tama kayo. Ano lang yan, for additional safety purposes. Hindi pwedeng hindi ka natitingin. Maganda pa rin talaga siya na merong side mirror monitoring na wala na si Veloz E. Alam mo yung mga natanggal ba sa Veloz E? Sa mga natanggal sa Veloz V versus E, sa wheel size, 16 na lang yung rim. Tapos 17 pa tong si Veloz V, 17 inch. Si Veloz E, wala nang 360 camera. Si Veloz V, meron ng 360 camera, tsaka Toyota Sensing na tawag. Wala na yun. Tapos, yung dito yun sa harap, typical na wala nang wala nang Toyota, wala na siyang Toyota Sensing sa harap. Wala nang ganun. Sa overall image, physical appearance ng Veloz V at Veloz E, wala na yung side fender, yung sa gulong fender. Yung fender nga. Wala na yun. Wala nang ganun. Yung parang sporty look, wala na siyang pati ganun. Pati dito pala, no? Yung parang naging ganyan na, kamukha na rin. Kamukha na rin siya kasi yung infotainment niya, ganito na rin. Pareho na. Though si Veloz G naman, ganyan din yata. Hindi. Si Veloz E, ganito na. Ganito na yung screen. Pero, ang kinaganda naman sa Veloz E, compare mo sa Avanza G sa cabin, mas maganda si Veloz E sa cabin. Maganda yung loob niya. Kasi may kulay yung... Iba yung mga accent niya, mas magandang accent. Mas maganda, mas malinis at mas premium look yung loob ni Veloz E. Yun naman nga. Yun naman yung kinaganda niya. Sa presyong 27K. Kung i-compare naman natin sa length kasi, mas mahaba talaga ng kaunti si Veloz E kesa kay Avanza G. Pero kung sa space sa loob, same pa rin yan. Ganun pa rin ang loob niya. Ang liit lang naman ng difference eh. Sa engine specs, parehas. Nag-share lang din sila na 2 NRBE. NRBE ba? Basta yun. Parehas silang 1.5. Parehas sila ng engine displacement. So, parehas sila ng torque. Parehas sila ng horsepower. So,
kung sa performance niya, sa engine performance, parehas lang yung ma-feel nyo sa pag-apak ng gasolina. Yun nga lang, yung feel sa loob, yun lang yung maiiba. Tsaka iba rin kasi yung itsura sa labas. Kung appearance ang pag-uusapan natin, ganun pa rin ako dun sa una nating vlog na Avanza pa rin yung gusto ko kaysa sa Veloz sa itsura, sa looks niya sa labas. Pa rin. Sa preference naman kasi tayo, magkakaiba tayo ng gusto ako, preferred ko talaga si Avanza, yung nguso niya. Iba kasi talaga yun. Pero syempre, maraming iba mas gusto yung nguso ng Veloz. Pero ako kasi mas gusto ko yung Avanza. Iba kasi dating pag ang laki ng nguso parang nakangangam. Kasi iba kasi dating ng mga ganun. Parang ang dami mong maiisip na pwedeng gawin i-customize sa nguso niya. Ngayon, sa akin tatanungin mo kung ano yung pipiliin ko ngayong lumabas si Veloz. Kunyari, meron kang 1,100,000. Ang pipiliin ko na siguro si Avanza G pa rin ako. Avanza G? Avanza G pa rin. Anong nagpilit sa'yo dahil napili ko kasi top of the line si Avanza G. Ba't parang masama loob nyo, ha? Dahil sa top of segment niya, top of the line. Kung magbe-Veloz ako, top of the line na Veloz ako. Pero bakit may nasasabi, yung Avanza G, top of the line daw niya yung Veloz? Yun kasi talaga. Top of the line ni Avanza is yung Veloz. Pero ang ginawa nila, sineparate na lang nila. Naging solo na si Veloz, solo na rin si Avanza. Kaya meron si Avanza na top of the line na G. Si Veloz naman may top of the line na V. At may base model na E. Magkaiba na sila. Talaga sila. Kaya Avanza G ka pa rin. Avanza G pa rin ako dahil sa yung appearance pa rin. Yan pa rin yung appearance sa labas. Nawala kasi yung fender na sa gilid, yung sporty look niya. Yun kasi yun ang gusto ko sa Veloz din, yung may sporty look. Yung gilid tsaka yung likuran niya maganda. Tapos yung gulong lumiti. Parang hindi proportion para sa akin. Sa akin, proportion pa rin siya. Maganda pa rin siya sa akin. At saka ito pa pala guys, sa mga adventurous family na mahilig mag out of town, maraming gamit, I think mas maganda kung mag-Veloz na lang kayo. Bakit? Na E. Kasi si Veloz E, mayroon na siyang roof rail. May roof rail pala yun. Ang roof, para sa akin kasi yung roof rail niya ni Veloz E, ang ganda na tignan. Maganda nga talaga yun. Style na rin niya, kahit wala kang roof rack. Style na rin niya parang fashion tayo statement. kasi Avanza, gusto yung palagyan, di ba? Yung Avanza natin, walang roof rail. So, paano kung kunyari ipapasok natin si VRV? Na base ibang model usapan yung na manual. Paano yan? Ibang usapan dikit na dikit yun na 1,090,000 yun Si BRB na base model. Kaso manual siya. Base model din siya. Pero may iBetic yun. Kaya lang iBetic. iBetic yun. Gusto ko iBetic. Lakas kasi nun yung engine nun. Malakas talaga ang engine niya ni BRV. Diba? Di kung yun naman, kung prefer mo naman na malakas ang makina, mas malakas ang torque, at may integrity ang pangalan. May integrity kasi Honda yan. Honda. Dodos-pordosin kita. Honda, bumaba ng Honda. Parang ganun mo yung datingan kasi. Mali ang iniisip mo. Pero yun nga, manual kasi si base model ni Honda. So yun. So, ngayon, kung daily drive mo siya sa city, kaya ba ng legs mo ang traffic na manual? Pero kung taga province ka na halos wala namang traffic, edi go for BRV. Pero sa akin guys mas gusto sa akin kasi mas gusto ko pa rin si BRV talaga. Wait a minute. Avanza G pa rin ako. Pero yung top of the line. Top of the line. Gusto ko yung top of the line na BRV. Syempre ang ganda ng BRV naman talaga. So ayun nga, sa akin sa aking pananaw, kung nakita ko na yung dalawa sabay lumabas, tapos bibili na ako, ang pipiliin ko pa rin si Avanza G. Parang ako rin ganun Avanza G, no? Parang Avanza G, parang yun pa rin yung gusto ko. Yun pa rin yung gusto ko, yung G. G kasi, top of the line. Top of the line ni Avanza versus ni base model ni Veloz E. Oo nga Yan. Para sa akin Avanza, mag-Avanza G na ako.
Pero kung syempre, kung yung tinitibok ng puso mo, yung itsura, pinaka-appearance ni Veloz E, eh syempre wala nang question dyan. Mag-Veloz E ka na. Kasi sa loob, pagpasok mo sa loob, talong-talo si Avanza G sa loob. Maganda yung medyo premium. Though medyo tinanggal yung onting pagka-premium. Premium pa rin siya compared sa Avanza G, yung loob niya ha. Pero yun nga, nawala kasi yung side mirror monitoring. Which is, lagi kong laging para sa akin, magandang pang-assist yun for safety purposes na rin eh. Halos parehas naman pala sila, may curtain airbag, kompletong airbag. Yun lang, yung side mirror monitoring nawala. Yun yung gusto mo kasi yun yung gusto ko kasi talaga, nawala yun eh. Avanza G pa rin ako. Saka sa looks. Sa looks niya, magkakaiba tayo. No? Ang thinking naman pala ng ibang tao dyan. Pag bumaba ka ng Avanza, taxi. Oo nga, parang yung tingin nila. Yung thinking nila. May mga talaga, may mga statement yung sasakyan dito sa Pilipinas. May talaga, may discrimination. That's a very, very big problem. Kaya yun sa atin medyo binago din mo, nagkaroon ng mga silver lining. Kaya mukha na siyang hindi taxi. Mukha din siya taxi. Tapos si Veloz naman, hindi ka na magmumukhang taxi doon kasi. Pero may gumamit ng taxi. May isa ng ride-hailing application sa Pilipinas na gumamit ng Veloz. Tapos pero si Avanza talaga matunog na pang taxi yan.